So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, kanina, nagbigay na nga po ng... Hindi, actually, wala pang arrest warrant pala, no? Wala pa pala. So, may papalabas pa lang na arrest warrant. Ang ginawa ngayon ni Jinggoy, pinuntahan niya na. Siya na yung nauna. Oo. So, pag-usapan natin ito, So, ito nakakatawa dito na pag-usapan natin si Jinggoy. Okay? Pero bago natin pag-usapan si Jinggoy, syempre, daanan muna natin yung idol ni Pinky MA na si John Vic. John Vic! Alam nga talaga, John Vic, kahapon ka pa. O sabi ni John Vic kahapon, no, nabalita kanina, surrender or arrest, sabi niya. Ito ang option na binigay ni DILG Secretary John Vic Rimulya kay Senator Jinggoy Estrada matapos kasuhan ng Sandigan Bayan kaugnay sa umano'y koneksyon niya sa flood control scandal. Alam niyo mga kababayan, puta naman, no? Ito na naman tayo. Nauna na naman yung press con. Oo. In the first place mga kababayan, pabayaan mo si Jinggoy kung anong gagawin niya. Hindi bibigyan mo ng option, ano bang gusto mo? Arestuhin ka namin? O susuko ka? Anong... Hindi kasi, alam nyo, no? Mukhang hindi pa rin talaga nakukuha ni John Vic na kung bakit tayo sa kanya ng mga tao. Gwapo lang, no? Gwapo lang talaga, di ba? Kasi, tingnan nyo, palagi talaga nauna yung press con. At syempre, mga kababayan, si Jinggoy Estrada, sanay na po makulong yan. Sanay na po yan na aresto. Sanay na rin po yan na sumusuko. So ngayon, bakit mo bibigyan ng option? Well, para sa akin, okay lang yon, no? Kung gano'n yung style ni John Vic na kinausap niya, o ano bang gusto mo? Suko o aresto? Well, parte ng trabaho niya yun, di ba? Para at least alam niya yung gagawin niya. Yun nga lang, yung mga ganong klaseng mga usapan, mga streetwise, hindi na po pinipress con yan. Di ba? Subo daw. Gago. Hindi. Pabalik ako yung subo na yan, Hindi kasi mga streetwise, ganito yan. Mukhang gets ko naman si John Vic, kung ba't niya ginawa yun kay Jinggoy, Baka ayun ang desisyon niya, no, bilang DILG secretary, no? Malamang ayun ang kanyang strategy, no, para nga mapasuko or arrestin si Jinggoy. Okay yun, gets natin yun. Okay yun. Kung ano man yung gagawin niya kay Jinggoy na pakikipag-usap, natural yun. O Jinggoy, ano bang gusto mo? Susuko ka ba o susurrender? Anong sabi ni Jinggoy? Subo na lang. So yun nga lang mga kababayan, no, ang sinasabi natin dito. Pati ba naman yun, ipapamedya mo pa? Pati ba naman yun sasabihin mo na, ay nakausap ko siya kagabi. Actually, kung ako si John Vic, pwede ko naman sabihin na, nag-usap na kami kagabi at alam na namin kung ano gagawin. Ganon. Yun nga lang, meron pa siya mga binabanggit na nakausap ko nga si Jinggoy Estrada no? Pinapapili ko nga kung surrender o surrender o uhulihin siya. Yun nga lang, ang kanyang iniisip ni Jinggoy nga, yung kanyang tuhod na kailangang operahan. Alam nyo, no, napaka-bullshit nun. No? Ang tagal-tagal na po na senador ni Jinggoy, palakad-lakad po siya dyan. Bakit kung kailan po siya na nagkaroon ng kaso, sa kanya naisipan na opera yung tuhod niya. Tandaan natin mga kababayan, no, na yung Senado, hindi naman po 360 whatever days yan na may pasok Meron niyang Christmas break. Meron niyang break kapag mahal na araw. Maraming break po yung Senado. Bakit hindi siya nagpa-opera ng break? Kung kailan na siya po'y saserban ng arrest warrant, sa kanya naisipan na papa-opera ng tuhod, come on naman. Come on. Pati ba naman ikaw, John Vic, nauto ka doon? Ang daming break ng Senado So, tingnan nyo to Okay. Meron siyang dito meron siyang video. Video na ba? Ito pala, may video siya dito. Tingnan nyo. Bida-bida talaga to Per day,
said that he will surrender kasi wala naman daw siya magagawa. That's right. So is it going to be surrender or will you arrest him? Either way, I think most probably surrender. Surrender yan. Personally, After the third time, this is the third time, nasanay na naman siya sa kung anong gagawin niya. if it's going to be surrender, Yun naman pala, no? Di ba sabi nga ni John Vic, sali naman yun eh. No, kung sanay naman pala si Jinggoy, bakit Bakit pinapress mo pa yung usapan ninyo? No? Well, yung kay Bong Revilla, gets ko yung kay Bong Revilla, yung si John Vic mismo nagsundo or naghatid kay Bong Revilla sa kulungan, medyo gets ko yun. Kasi alam naman natin na merong merong, ano bang tawag dito? Merong friendly battle yung na yan yung Rimulya tsaka Revilla sa Cavite minsan magkaibigan sila, minsan magkaaway sila. Bromance, no? Di ba bromance patawag doon? Basta ganoon yung relasyon ng Revilla at saka Rimulya sa Cavite. Ano yan? Minsan bati sila, minsan magkaaway sila, minsan nagmamahalan sila, minsan nag-uupakan sila. Pero this time mukhang okay lang, wala problema kay Bong Revilla kung hinatid niya yan doon sa kulungan. Pero dito kay Jinggoy, yun? Hindi kasi alam nyo kasi, hindi ito yung unang beses natin nakitang umepal si John Vic eh. Hindi ito yung unang beses natin nakita na mas inuuna ni John Vic magsalita kaysa kumilos. Alam niyo may chismis dito tingnan nyo ito bali-balita lang to na naalala nyo nung nakaraan na nung kailan nga natin na natutunugan na si Bato de la Rosa lalabas nung Lunes nung last week Lunes. No, kasi dahil nga magkakaroon ng botohan sa Senado, alam na po yan ng NBI. Alam na rin po yan ng ni Trillanes, no? At siya po ay arestuhin na. At alam din po ng presidente yon. Kaya nga nandun si Matibag, di ba? Nung lumabas si Bato. Oo. Ngayon ang nakakapagtaka dito, bakit bigla maglalabas ng sampina si John Vic kung kailan magkakaroon naman ng arestuhan laban kay Bato? Medyo nakakapagduda yon para sa akin. Ewan ko lang kung may basbas ng presidente yon, hindi ko talaga alam pero ako naniniwala kong conflict yon. Conflict yon mga kababayan. Paano ko nasabing conflict? Kasi tandaan natin na yung ICC po kasi court of last resort yun eh. Ngayon kung mayroon palang sampina si Bato sa DILG, so ibig sabihin nun, no, baka magamit na hindi na court of last resort yung ICC. Ayun ang naririnig ko lang ayun ang naririnig kong mga bali-balita. Hindi ko naman sinasabing totoo yon, pero ako nagtataka lang talaga. Kasi alam naman po talaga natin yun, di ba? Ako nga, alam ko nga yun eh. Di ba? Ano pa lang ata, Sabado pa lang. Nasabi ko na po sa inyo na may bali-balita na si Bato lalabas sa Lunes para bumoto, para palitan si Tito Soto. O di ba? Kung naalala ninyo yan, di ba? Nabanggit ko sa inyo yan. O naging totoo nga. Ang point natin dito, ako nga alam ko nga yun eh. Na posibleng lumabas si Bato eh. Si John Vic pa kaya. So doon ako nagtataka. Bakit siya maglalabas ng sampina? Kung lalabas nga po si Bato sa Lunes, nung mga panahon na yun, arrestuin na rin po siya dahil po sa kaso sa ICC. Kaya hindi talaga natin maiwasan doon na mag-isip ng hindi maganda itong mga kababayan natin dito kay John Vic. Oo. Meron tayong dito tawag nga nila dito John Vic ano ba yun? John Vic situation. O sabi nila sa loob ang bali-balita sa loob, no? Ang tawag nga nila dito John Vic situation. No, kasi sobrang palpak talaga. Ang dami na pong nakatakas mula po si John Vic po yung naging DILG secretary. So sa dami po na tumatakas, wala pa nahuhuli. Pero mas marami pa yung press con. O di ba? Palagay mo ka-split si John Vic. Hindi ko alam kung ka-split. Ano ka-split? So, John Vic situation. So ngayon tinan nyo to meron pa yan dito. May video pa yan dito eh. John Vic. Wait lang, saan ba tayo? So, ito. So, okay na si John Vic to. Doon tayo ngayon kay Jinggoy. So, kanina mga kababayan, no? Si Jinggoy nga po, nagpiansa na nga po para hindi na po siya makulong. Actually, tawag nito, strategy minsan yan. Especially kung may pera ka naman. Oo.
na hindi mo nahihintay yun yung arrest warrant mo, unahan mo na. Para hindi ka nga makulong. Nangyayari yan, oo. So ito yung kanina yung yung sitwasyon kanina sa Sandigan Bayan. Tama, oo. Sen, how are you? Do you think this is political, Sen? Do you think this is political? Reaction lang po. This is your third case blunder, sir. Reaction? Di ba? So narinig yung sinabi ni Jinggoy. Wait lang ulitin natin. Political? Reaction lang po. This is your third case blunder, sir. Reaction? Tinatanong dito si Jinggoy kung sa tingin niya ba ito ba political itong pagsampas sa kanya ng kaso diyan po sa Sandigan Bayan. Yung sagot nga po ni Jinggoy, what do you think? Tinatanong si Jinggoy Jinggoy, bakla! Oo. Ano ba sa tingin mo? Yung pagsampa ba ng kaso sa iyo, ano ba yung political ba yan? Sagot ni Jinggoy, ano sa tingin mo? What do you think? Ano ba sa tingin natin? Sa tingin natin, matagal ka na magnanakaw. Ayun yun. Sa tingin natin mga kababayan, sanay na sanay ka na magnakaw. Kasi mga streetwise to, hindi naman to yung first time na nangyari kay Jinggoy ito. Pangatlo niya na nga ito eh. Grand Slam na nga, kung tutusin, Grand Slam na siya, di ba? So, what do you think daw? Ano ba sa tingin natin? Sa tingin natin, ito, yan. Blunder case. Walang talaga, Grabe talaga, Alam nyo, ang sinisisi ko dito, taong bayan din sinisisi ko dito. Di ba? Meron ng bahid ng korupsyon, binoboto pa rin. Bakit? Dahil artista? Dahil Jinggoy Estrada? Tanga-tanga naman natin ito. 2001 pa lang. Charged as co-conspirator of his father, former President Erap Estrada, in the alleged accusation of ill-gotten wealth from Weteng. Yun nga lang, acquitted 2007. So dito nakapagpiyansa siya dito, alam ko hindi siya nakulong dito 2001. Hindi siya nakulong diyan. Acquitted 2000. Tama. Plunder case ito, pero nakapagpiyansa siya, pagkakaalam ko Kasi medyo mahina atang ebidensya laban sa kanya noon. Pero 2007, acquitted. Pero acquitted naman talaga Come on. Talaga, iniwala kayo malinis si Jinggoy? Iniwala kayo doon? So 2014, mga kababayan, ito na yung PDAP. So sa PDAP, alam naman po natin na siya po yung nakulong. Nakulong siya, Tapos, acquitted siya last 2024 sa plunder. Grabe, Charged over alleged misuse of 183 million in PDAP funds in the pork barrels scam. So, acquitted siya sa plunder 2024. Pero meron pa siyang kasong graft na pending hanggang ngayon. So dinidinig pa. So, yung kasong graft, alam naman po natin na may piyansa po yun. So, kaya po siya nakapag-bail. Alam nyo, ako medyo nabubulukan ako minsan sa sa judicial natin Ako, talaga iniiwasan ko talaga minsan na batikusin yung judicial natin kasi kung babatikusin natin yan, kanino tayo tatakbo. Pero minsan nakakagulat minsan, Kasi, bigyan ko na isang example, Isang example dito yung kay Bong Revilla. Nalala nyo kay Bong Revilla, mga kababayan? Si Bong Revilla po, inakwit, lack of evidence. Sandigan Bayan. Yun nga lang, pinababalik sa kanya yung 124 million na pera ng PDAF. Doon pa lang ang gulo na Kasi, tingnan nyo inakwit ninyo. Sandigan Bayan, inakwit ninyo. Pero pinababalik ninyo yung pera. Saan yun? Paano nangyari yun? Hindi siya nagnakaw, pero pinababalik ninyo yung pera. So, syempre, sabi ni Bong Revilla, hindi ko ibabalik yan. Tingnan ninyo, hanggang ngayon, di pa rin binabalik kasi walang naniningil. Sino ba dapat maningil nun? Presidente. Executive dapat naniningil doon. Kasi nga, ito kasi sabi nga ng abogado ni Bong Revilla nun, naalala ko yan Sabi ng abogado ni Bong Revilla nun, bakit kami magbabalik ng pera? Wala naman kami ninakaw. Saan namin kukunin yon? Di ba? Nga naman. May point. May point yung abogado ni Bong.
inakwit na sila, tapos pinababalik yung pera. Acquitted nga kami. Saan namin kukunin yung pera? Oo nga, may point nga, no? Ang gulo. Kaya nga nung eleksyon, nagamit po yan kay Bong Revilla, yung Sandigan Bayan issue niya. So kaya siya natalo. Alam ko, naniniwala ako na kaya siya natalo. Kasi nag-trending po yung mga videos ng mga vlogger tungkol kay Bong. So alam nyo ginawa ni Bong, nagdemanda. Oo, demanda ako ba? Baka nagdemanda. So ngayon, ito na tayo. Pasok na tayo ngayon, 2026. Ito malaki, no? Charge over alleged 573 million in kickbacks from flood control projects. Ombudsman commended no bail. Okay. So no bail daw dapat. So ngayon, ang tanong ngayon ng taong bayan, baka siya nakapagpayansa kanina. Ito na naman tayo eh. Alam niyo, no, hindi ko naman masisisi yung mga ibang kababayan natin kung di nila naintindihan, no? Kasi nung ito, binalita to kanina na nakapagpayansa si Bong Revilla, nakita ko na naman yung mga trolls. Yung mga bobong mga DDS, nakita ko na naman. Akala ko ba, no, bail, bakit nakapagpayansa? Bobo talaga ni Bangag. Katangahan talaga. Tangatangahan na naman. Diyos ko. Explain pa ba natin to, mga kababayan, kung bakit siya nakapag-bail, kung non-bailable. Okay. So, yung kaso po ni Bong Revilla, yung graph, yung bribery, no, sinampa po yan sa second division ng Sandigan Bayan. Okay. Doon po available po yun. Oo. Yun nga lang, yung kanyang plunder case nasa 5th division. Ibang korte. So ako, naniniwala naman ako dahil sa recommendation ng ombudsman na dapat non-bailable case yan. Kaya sa tingin ko, ayun ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa lumalabas yung warrant. Yun. So di naman pwede pumunta si Jingo Estrada doon po sa 5th division. Wala siya mapapala doon kasi non-bailable nga. So kaya po siya nakalaya kanina. So ganun lang kasimple yun ha. Kasi tandaan natin yung Sandigan Bayan, hindi lang po isang korte yan, marami po yan. First division, second division, third division, fourth division, fifth division, 69 division. Maraming yan. Maraming division yan. Hanggang number 69. De, joke lang ha. De, pero ganun yun. Hindi kasi medyo ako eh. Medyo, hindi ko lang talaga alam, no? Kung DDS ba talaga o mga trolls yung mga nagko-comment doon, no? Na sinisisi pa si PBBM kung bakit nakalaya si Bong Revilla. Si Jingo Estrada. No? Kaya, so by the way, wala tayong ibang kailangan abangan, kundi sa Lunes. No? Tandaan natin sa Lunes, medyo ma-action po sa Lunes sa Senado. So, ang tanong dito, papasok ba si Jinggoy? O magtatago na yan? Yung plunder po, 5th division, hindi pa po lumalabas yung arrest warrant. So, baka next week pa lumabas yun. Yun. Ganun po yun. Oo. Yung kanina po, yung pinansa niya kanina, ayun po yung mga non-bailable case. Oo. So, yun na. So, malinaw na yun ha. Oo. Yung plunder nga po sa 5th division, ibang korte. Kanina, 2nd division po yung kanina. Yung graph at saka ulit ata ako. Yun. So, ngayon, mga kababayan, ito, next week sa Lunes, ma-action po sa Senado. Oo, kasi pinipilit talaga nila na magkaroon nga po ng teleconference yung mga senador na hindi makakapunta sa Senado. At mukhang ayan po ata yung pag-uusapan nila. At syempre, alam naman din po natin na may niluluto nga rin po na ouster para mapatanggal nga po itong si Cayetano bilang Senate President. So, ang tanong dito, pupunta ba si Jinggoy? Pupunta ba si Jinggoy? Si Cheese ba pupunta ba si Cheese? Kasi ito medyo may chismis din tayo kay Cheese, no? Pag-usapan natin yan. 69 Division, Boto Mesa. Hindi, totoo yan, no? Hindi ako nagbibiro. Yung Sandigan Bayan, hanggang 69 Division po yan. Pag si Jinggoy po yung kinasuan. Ano yun? Exclusive para kay Jinggoy. Yung 69 Division ng Sandigan Bayan, para po yan sa mga Boto Mesa. Ay, patawa na. So, yan na. So, mga kababayan, so iwanan muna natin yung topic na yan, no? So, ngayon, sa tingin nyo po ba, sa Lunes po ba, papasok ba si Jinggoy sa Senado? O, kasama na rin po siya sa mga listahan, no, na aarestuin at hahanapin ni Melvin Matibag. So, next topic tayo, no? So, hello po, no, kay Takumi